Samantala mga ka-RSP, bukod sa mga balitaan sa telebisyon at radyo, isang medium din ang photojournaling upang magpahayag ng balita at katotohanan. Isang professional at content creator ang makasama natin. Pero bago natin siya tuluyang makilala, panoorin po muna natin ito. Nag-cover ako ng parada ng mga artistang kasama sa Metro Manila Film Fest 2022. Naganap ito sa kahabaan ng Welcome Rotonda hanggang Quezon Memorial Circle. Maraming taong nag-aabang. Yung iba naglabasan ng payong nung medyo umambon. 8 pelikula ngayon ang kasali sa Metro Manila Film Fest, so merong 8 float. Alas 4 ng hapon nagsimula ang parada. Buti na lang hindi bumuhos ang ulan nun. Sa mga ganitong klaseng coverage, medyo kailangan mong kondisyon ka. Dahil sa mga sinaradong kalsada, sobrang layo ng mapaparadahan mo. So ibig sabihin nun, malayo rin ang lalakarin mo. Kailangan mo nang mapipwestuhan na mataas para maganda ang kuha mo, para makuha mo yung kabuuan. So humanap kami ng footbridge at tinignan namin kung saan yung maraming tao para maganda ang larawan. Nung una nasa gilid lang yung mga tao, pero nung malapit na dumaan ang mga float, yan na. Nagpuntahan na sila sa gitna. Yung mga ganyang pagkakataon, pampaganda rin ang larawan yan. Pero tatandaan mo, hindi lang puro general shot ang kuha mo. Dapat may kuha ka rin ng telephoto, yung mismong sa mga artista. Dahil sigurado hahanapin ng editor mo yun. Ayan, kasama po natin ngayon ang boses sa likod ng kwento ukol sa photojournalism. Ang content creator at photojournalist na si Sir Mark Balmores. Magandang umaga at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nanonood, sa lahat ng ating mga ka-RSP. Alright Mark, thank you so much for being with us this morning. Ano ba yung photojournalism at paano ito naiiba sa pangkaraniwang photography na ginagawa ng mga kabataan? Ang photojournalism kasi, meron yung fact-checking, sinisigurado namin na lahat ng ilalabas namin ay tama, hindi lang ito basta banat ng banat. Hindi tulad ng isang simpleng photography lang na pansarili mo lang, like travel photography, food photography. Hindi tulad ng photojournalism na kailangan may context. May kwento. May kwento. Yung mga larawan na pagtingin mo pa lang doon sa picture, alam mo agad yung kwento, hindi na kailangan basahin yung caption. Ayun na nga yung photojournalism, sa unang tingin pa lang sa larawan, gagana yung imagination mo kung ano yung nangyari sa senaryong yon. Pero dahil ngayon, sa emergence ng technology, meron na mga AI. So, nakaka-apekto ba to sa traditional na photojournalism? Nakaka-apekto kasi lalong-lalo na ngayon sa age ng misinformation, sabi nga nila, na hindi mo alam kung ano ang totoo dun sa AI na image. So ngayon, nakaka-apekto yun kasi bilang isang mamamayan na umaasa ka na lahat na makikita mo sa phone mo or nababasa mo sa dyaryo or sa ano is totoo, nakaka-apekto yun dahil mangyayari na yung judgment mo is medyo hindi na siya maayos dahil hindi mo na alam yung totoo sa hindi eh. Yun yung parang pinaka-dilemma ngayon nung mga like netizens at kaming mga nagbabalita. Pero while it is a threat, it can also help us. O yun, isa din. Unang-una, makakatulong din yun sa atin yung AI dahil syempre, pag ginamit mo siya sa trabaho mo, mas yung skills mo, mas ma-hone siya, mas tatalas or mas lalawak, mas ma-develop, mas aangat yung mga kaalaman mo. Depende sa paggamit. Mga estudyante ko, paggagawa ng mga teaser videos, kailangan talaga responsible usage of AI. Well, anyway, as a photojournalist for so many years, no, kumbaga mako-consider natin isa sa mga veteran at batikan, si Sir Mark, anong photo ang talagang tumatak sa'yo o nagbigay ng change sa iyong career? Sa halos 2 dekada kong magtrabaho sa leading newspaper sa Pilipinas, sa ating bansa, hindi ko masasabi na meron talaga akong isang photo na tumatak kasi halos taon-taon yan. Ibang mga nangyayari, halos lahat yan may siguro mga impact sa siguro sa akin yung pinakamaano ko talaga is yung nag-cover ako ng Marawi War. 2017. Yeah, 2017. Isa kami sa mga pinakaunang media na nandun. Talagang bago ako mag-cover ng war,
Dati yun ang wish ko na sinasabi ko na sana makapag-cover ako ng ganito. Pero once na nandun ka na, gusto mo nang umalis. Ayun ba yun? Ito yata yung lumalabas nga. Ayan, no? yan. So yun, nakita mo yung hirap ng mga tao, lalong-lalo na yung mga bata. Pag binabalikan ko yung mga larawan ko noon na parang meron pa talaga nag-wish ng tao ng ganito. Nararamdaman mo. Nararamdaman ko na parang nandun pa rin ako nung mga oras na yon at nakikita ko talaga yung hirap ng mga tao at lalong-lalo na nga ng mga bata. Hindi ko, isa yun sa mga hindi ko makakalimutan sa halos 2 dekada ko sa pagtatrabaho na to. Muntikan pa ako matama ng bala. So iba talaga, no? Risky yung ganitong klaseng trabaho natin para makapabigay ng impormasyon, tamang impormasyon sa tao. Okay. Maraming mga estudyante ngayon at maraming kabataan ang nagiging citizen journalist na rin, ano? Dahil sa pamamagitan ng cellphone. Well, para magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan patungkol sa photojournalism, kapag ikaw pa binibigyan ng assignment or tip, na pagpunta mo sa isang lugar, ano yung mga dapat mong i-consider as a photojournalist? Unang-una, dapat tamang-tama yung mga facts mo. Nandyan yung kung ano, kung saan, kailan, yung mga basic. Dapat yun, bilang isang netizen, pag nag-post ka, kasi iba mag-post, sunog sa ganyan. Kailan yan? Ano nangyari dyan? So, bilang isang netizen, kahit pa paano, dapat alam mo yung mga basic eh. Ilagay mo kung saan, kung ano nangyari. Malaking tulong yun. At wag ka talagang magpo-post ng fake news. Dahil di mo talaga alam kung ano magiging impact nun. Ayun. So, yung mga basic dapat alam mo talaga. Sir Mark, na-destino ka din sa translasyon. Oo. Diba? So, for sure, isa ito sa mga malalaking events na kino-cover mo. How was it like? Taon-taon ibang experience eh. Pero habang tumatagal ka, alam mo na yung gagawin mo. So, itong last contraslasyon, alam ko na agad yung pinestuhan ko na days pa lang, weeks pa nga lang, pumesto na kami dito sa pwesto na to. Oo, kailangan mo talagang isipin yan kasi taon-taon iba ang mararanasan mo. So ngayon, in-anticipate na namin lahat ng pwedeng mangyari. So, ngayong taon na to, sa halos 2 dekada kong pagkatrabaho, ito ang pinakamagandang pwesto ko sa translasyon. Malinis, walang mga wire. Yung pwesto namin along Philippine Normal University, mayroon dong footbridge. Doon kami pumwesto. So, ang ganda ng kuha namin, walang kalat, walang mga wire. So, inisip namin na sa tinagal-tagal natin magtrabaho, dito lang pala mas magandang pwesto. Dati hindi natin naiisip. So yun, kailangan taon-taon, lagi ka mag-iisip kung paano magiging atake mo sa mga coverage. So iba-iba. Iba-iba. Kasi halimbawa yung translation, usually pag nakita natin sa internet yun, nakita natin sa balita, yung dami ng tao yung kinukuhanan, pero may mga unique way pa rin na kuhanan ito, no? Meron pa rin, no? Okay. Balita po namin bilang isang content creator, kayo rin po yung nagsasagawa o nagtuturo ng photojournalism sa TikTok. At marahin niyo po bang ibahagi sa amin kung paano niyo ito sinimulan? Oo. Sinimulan ko to kasi ako, natuto lang din naman ako kasi may nagturo sa akin na magaling. Siya yung unang-unang World Press Photo winner na Pinoy, si Sir Albert. So lahat ng alam ko, siya ang nagturo sa akin. So ako naman, ang ano ko is, paano ko naman may babahagi ito sa tao? Nag-start ako ng channel ko. Pagka bumisita ka sa channel ko, dapat marunong ka nang mag-shoot. Kasi ang tinuturo ko is kung paano ang diskarte, kung paano ang atake sa isang coverage. Kung saan ka magandang pumesto, kung anong gagawin mo, kung ano yung mga process para mas madali yung coverage sa'yo. So yun yung tinuturo ko para mas mailahad mo yung kwento ng maayos. Panoorin natin yan para matuto pa tayo. Social media accounts, Sir Mark. Social media accounts ko, Photojourn Tips sa TikTok, tapos sa YouTube, ganun din, Photojourn Tips. Yan, galing no? Mga larawang may kwento at katotohanan. Maraming salamat po, Sir Mark Balmores, para sa inyong ibinahagi na photojournaling tips sa amin ngayong umaga.